Isang kahariw-araw na pagtuturo ng walang hanggan. Trabaho, pinagmumulan ng pagunlad ng mga kakayahan. Sa pamamagitan ng mga pagdalaw ng mga makalangit na nilalang, nakakuha ng kaalaman sina Adan at Eva tungkol sa paghihimagsik ni Lucifer, ipinahayag ng alahaya. Sa kanyang mga hukbo, masasamang hangarin ni Satanas, at nagpadala ng dalawang anghel upang babalaan ang tao. Inangkin ni Satanas ang isang ahas upang linlangin si Eva. Argumento ni Satanas upang mahulog si Eva, matinding panloob na pagdurusan ni Adan. Sa harap ng pagkakasala ng kanyang asawa, kumain si Adan ng bungang kahoy. Naratili siya sa piling ng kanyang asawa na nagbayad ng mataas na halaga ng kanyang paghihimagsik. Paghahayag ng plano ng pagsagip, nagbago ang kalikasan ng mga nilikha. Tina Adan at Eva, nangako ang Ama sa kanila ng mga damit na pangmatagalan. Sa Eden, na mayani ang tamis ng katahimikan, isang kahariang hinahaplos ng walang hanggang kapayapaan. Ang mga ibon ay umawit ng papuri sa may likha. Ang buong kalikasan ay namulaklak sa galak at biyaya. Naglalakbay ang mga hayop sa iisang pagkakaise, masunurin sa tao sa ilalim ng banal na kalooban niya. Kaligayahan ng mundo para sa unang mag-asawa, lalong umiting sa bawat araw ng tagsibol na sumasamba. O Eden, tahanan ng liwanag at pag-ibig, sa piling ng walang hanggan, walang takot, walang sakit sa kanyang tinig. Ang langit ay bumababa at sa kanyang presensya ang puso'y payapa. At sa kanyang presensya payapa. Sa kanyang paanan sila'y natutong humanga, pag-ibig at paggalang ay araw-araw lumalago pa. Kay buti ng lumikha na sila'y dinala sa buhay at binigyan ng tahanang hitik sa kasiyahan at saysay. Sa paggising ng umaga, ligaya ang alaala ng kanyang haplos at awiting sa gabi nagpapahinga. Ang Eden ay hindi duyan ng katamaran, kundi paaralan ng biyaya at kabanalan. So Eden, tahanan ng liwanag at pag-ibig, sa piling ng walang hanggan, walang takot, walang sakit sa kanyang tinig. Ang langit ay bumababa at sa
presensya, ang puso'y payapa. At sa kanyang presensya, mo'y pinagkatiwala sa kanila ang hardin ng buhay. Gawang hindi pabigat kundi biyayang tunay. Ang paggawa ay itinakda bilang bukal ng lakas upang ang isip at katawan ay sabay na umulat sa kilos at pag-iisip. Kasiyahan ang bunga habang ang bawat kakayahan ay hinuhubog ng Ama. At madalas silang galawin ng mga nilalang sa langit na saksi sa Eden na minsang ganap at tahimik.